Hi everyone! Good evening! I'm back! This is Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Reaction natin dito sa naganap na elimination round dito sa Miss Universe Philippines Top 40. Yes, yan ang pag-usapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman na makasolid na, makamamasam dyan na laging sumusuporta dito, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang reaction tayo ngayon. To be honest, gusto ko sanang mag-live, kaya lang hindi ako makapag-live kasi sobrang pagod na pagod ako today. Charot. So yun, so bukas, promise ko sa inyo yan. Pero, syempre, bago tayo, tawag dito, mag-live bukas, bibigyan ko muna kayo ng reaction dito sa naganap na elimination round dito sa Miss Universe Philippines. To be honest, medyo naloka ako sa format ngayon ng Miss Universe Philippines. Hindi ko alam kung maganda ba siya sa paningin ninyo o hindi. Kasi ako, para sa akin, parang talaga ba ganito yung ginawa ninyo sa Miss Universe Philippines? Miss Universe Philippines to, dapat kasi competition lang. Oo. Pero naloka ako kasi para siyang naging reality show, 'di ba? So yung reality show na parang American Next Top Model na merong na merong cut day week by week. So medyo nakakaloka. So hindi ko alam kung bakit nila naisip yung ganito, pero para sa akin pageant kasi siya, dapat ang ginawa ninyo talagang prelim, tapos ayun, so finals. So pinahaba ninyo yung pageant, tapos parang eto may eksenang ganito. So nakakaloka. So yan, anyway, depende sa inyo yan kung gusto ninyo o hindi. Pero ako, para kasing parang American Next Top Model lang yung labanan, di ba? But congratulations syempre sa mga candidates na pumasok sa top 40. So yung 20 doon ay galing sa judges, tapos yung 20 doon ay galing sa voting. Obviously naman kung sino yung mga galing sa voting at kung sino yung galing sa judges. So medyo nakakaloka siya kasi talaga, may mga candidates na hindi naman deserve pumasok doon sa sa judging, di ba? Tapos hindi naman deserve pumasok doon sa botohan, di ba? So ayun yung advantage kasi niyan yung parang lahat pwede magkaroon ng chance. Oo. So, kanya-kanyang swerte, kanya-kanyang laban lang yan. And then, ayun. So, nakita naman natin yung mga pumasok doon sa botohan. Yung mga hindi mo talaga napapansin na kandidata. And then, yung mga pumasok naman doon sa top runner, sa judging. Ayun, yung mga talagang top runner, di ba? So, yun. So, ganun Ganun talaga Balance siya. Pero, syempre, competition to at mechanic to ng games. So, talagang masusurprise ka. Kawawa lang dito yung mga candidates na parang hindi talaga mabigyan ng chance dahil mahina sila sa botohan or wala silang pansuporta sa sarili nila para bumoto ng bumoto. And then, plus nandoon na talaga, iba talaga yung laban. Anyway, so, ang mga pumasok ay, syempre, nanguna na ditong tinawag ay si Baguio City, Mountain Province, Sultan Kudarat, Albay, Cotabato Province, Manila, Tacloban, Nueva Ecija, Camiguin, Negros Occidental. So, sila yung mga pumasok sa tawag dito, sa judging na first top 10. So, pagdating naman sa voting, ito naman yung mga pumasok. Si Quezon Province, Rizal, Cavite, Nueva Ecija, Occidental Mindoro, Ilocos Norte, San Carlos City, Cabanatuan, Pangasinan, San Jose, Negros Oriental. And then, sa second batch, ito naman yung second round.
I think ang mga pumasok para sa judging ay sina Cebu Province, Iligan, La Union, Laguna, Pampanga, Taguig, Tarlac, Cebu City, Bohol, Iloilo. And then, para naman sa top 40 candidates na para sa voting ay si Muntinlupa, Bacolod, Summer Island, Luciana, Laguna, Santo Tomas, La Union, Negros Oriental, Los Baños, Laguna, Tandang City, Palawan, Pateros. So, kung iisipin mo, parang ano talaga siya, balanse. And congratulations kasi na sila na yung magpapatuloy for the second round. So lahat naman sila nakaranas sa evening gown, nakaranas ng swimsuit competition, nakaranas ng closed door interview kasi lahat to ay nagawa na nila nung nakaraang buwan. So, chinap-chap lang nila yung palabas. Ngayon, ini-edit yan, yung mga hindi na nag-penetrate dun sa 10, wala na sila. O, di ba? Nakakaloka. Pero, naloka ako kasi, Diyos ko naman, pumasok yung ibang candidates dito, pero hindi pumasok si Iloilo Province. In fairness naman sa performance niya, di ba? So, yon. So, syempre, hindi naman nila in-announce kung sino nga yung top dito sa, sa evening gown competition. Pero ang tingin ko, ang nag-top dito sa evening gown competition ay si Nicole Bermeo. Bakit ko nasabi? Kasi parang feeling ko, yung first cut na tinawag, yung mga candidates from the first batch, yung kay Baguio, Mountain Province, Sultan Kudarat, Albay, Cotabato City, Manila, Tacloban, Nueva Ecija, Camiguin, and Negros Occidental. Ito yung sa judging. And then parang feeling ko dito ay pang number 11 si Baguio. So tinawag nila yung sa bottom first, yung 11 to 20. And then kasi kaya ako naman na kung papansinin mo dito sa second cut ay hindi siya alphabetical kasi tinawag si Cebu Province. Kung iisipin mo, yes, malakas si Cebu Province. And then, Iligan City. And I think siya yung pumangalawa. Pangatlo sila Union. Pang-apat si Laguna, Pampanga, Panglima, Taguig, Tarlac, Cebu City, Bohol, Iloilo City. So parang feeling ko ito yung 1 to 10. Hindi siya ni random. Parang feeling ko talagang ito yung nag-top at ito yung nasa top 10, si Iloilo City. At kung iisipin mo, Iligan City, maganda din naman talaga yung evening gown niya. And then La Union, talaga naman masasabi ko, bongga din. At si Laguna ay talaga naman nag-shine talaga nung evening gown competition at maganda talaga yung gown niya. So, ganun din kay Pampanga. Si Taguig, okay naman yung performance, maganda din naman yung gown. Parang feeling ko hindi sila mismo talaga doon sa performance, doon talaga sila tumitingin kung paano talaga nila dinala yung gown at kung ano at gaano to kaganda. So, yon. Kaya parang feeling ko doon sa pinagtatalunan ng lahat na si Taguig ang number 1 or si Cebu City, parang feeling ko hindi. Parang feeling ko, ang number 1 dito ay si Cebu Province, pumangalawa si Iligan, pumangatlo si La Union, tapos pang-5 si Pampanga, 'di ba? Pang-4 si so pang-6 si Taguig, tapos pang-5 si pang-6, pang-7 si Tarlac. Si Tarlac, in fairness naman kasi kay Tarlac hindi ganun kabongga para sa atin yung gown ni Tarlac. Pero kasi kung paano niya naman in-execute. Tapos ang ganda-ganda niya talaga nung gabing yun. Kaya hindi rin ako magugulat kung nilagay talaga siya sa top 10. Plus, nandoon na talagang bongga din naman talaga yung beauty na meron siya. At saka yung gown niya, di ba? Simple yan lang pero talagang kakaiba din, di ba? So, yon. Kaya parang feeling ko, ito yung yung first 1 to 10. Tapos sila Baguio naman yung 11. Tapos yung the rest ay yung feeling ko number 1 sa botohan yung sila Muntinlupa, Bacolod, ayan, hanggang kay Pateros. Tapos kay Quezon Province, mga tipong ganon. So, tapos yung mga hindi pumasok, ayan nga.
si Leyte. Ayan, maraming nalungkot kay Leyte. Kay Las Piñas, si Iloilo Province, si Marina City, andyan din si Bacoor City. And then Parañaque, Saranga, Southern Leyte, Taal Batangas, at saka Tuguegarao. Yes, sila yung mga hindi na kasali doon sa next round ng competition. And then ngayon, magkakaroon sila. Ang alam ko, hindi swimsuit competition yung ipapalabas bukas, kundi closed door interview ng top 40. Then doon sa top 40, pipili na naman doon ang judges at pipili na naman kayo ng boto. 15 to 15 yata. Oo. Tapos sa susunod, sa swimsuit round ay 10 na lang ang pipiliin at 10 tapos so magkakaroon ng people choice ano ba to ng ayun yung mga sa tawag dito sponsors na 5 tapos magkakaroon ng ano tawag dito yung card. So yan. So good luck. Anyway, hindi ko alam kung maganda ba siya or hindi kasi nga parang unfair nga doon sa ibang candidates. Pero kasi, it's mechanic of game na kailangan natin i-accept kasi kahit pa sabihin natin na, ay naku, sayang naman si ano, ganun talaga, maliligwak talaga kahit pa sabihin mo nag-perform siya, tapos hindi naman siya front runner, tapos hindi siya nagustuhan ng judges, tapos ayun, so botohan na lang yung chance na wala pa siya, di ba? So medyo mahirap talaga. Pero hindi ko kasi alam kung ano ba, sa performance ba, katulad na lang ni Iloilo Province, di ba? Sa performance ba, palpak ba si Iloilo Province? To be honest, I like her more than kay Iloilo City. Pero kasi gusto kasi ng hurado si Iloilo City. So, parang feeling ko, dito sa round ng evening gown, talagang nag-base talaga sila doon sa evening gown. Hindi sa performance. Sa suot-suot na evening gown ng mga candidates. Kung sino talaga yung pinakamaganda sa paningin nila at kung sino yung pinaka sa dulo. So parang doon talaga, hindi sa performance, hindi sa ano, parang feeling ko sa evening gown. Kasi kung performance, in fairness kay Iloilo Province nag-perform siya more than kay Iloilo City. Pero, in fairness naman kay Iloilo City, mas maganda yung gown ni Iloilo City talaga. Kahit pa sabihin natin na hindi man lang tumumiti, hindi man lang tumiksena, maganda talaga yung gown na gawa para kay Iloilo City. Pero, naloka lang ako kasi kung performance, ayun, pasok dapat dyan si Iloilo Province. So, yan. But, it's competition So, evening gown. So, parang nagtingin sila kung sino talaga yung best gown. I think yon ang naging basihan dito. Kaya, parang feeling ko, hindi performance. Kasi, titignan siguro nila sa performance, sa swimsuit, yung overall na sa communication skills. Kaya kung ilalabas nila bukas ang comm skills, kailangan talaga panoorin natin yung matindi na kung sino yung magpe-penetrate sa sagutan. Tapos ayun nga, so syempre, yung mga hindi naman magagaling sumagot, pwedeng pumasok doon sa semifinals kasi by voting. So, di ba nakakaloka siya? So, medyo nakakaloka talaga yung eksenang ganito. Pero, wala tayong magagawa kasi ito yung mechanic ng games. And then, sino ba ang nangunguna at sino ba yung nasa kulelat? So, pag-usapan natin yan bukas. But for now, congratulations sa bagong top 40 ng Miss Universe Philippines candidate. So, talagang itong buwan na to, cut and cut and cut and cut. Sa kabilang banda, kung iisipin mo, okay din naman no? Kasi, at the end of the story din naman dyan, matitira talaga dyan yung yung tawag dito, yung mga front runner na malalakas. Sa totoo lang, sila pa rin yung magkikita-kita sa finals. Pero kasi parang feeling ko, medyo parang naging reality show lang yung datingan. Siguro, gusto nila ng bago, gusto nila na mas hindi ko alam kung maganda ba siya o hindi. Pero para sa akin, parang, ayun, we need to accept, di ba? Kung ayaw mo,
i-accept mo, 'di ba? Kung ayaw mo, di wag kang manood. Kung gusto mo naman, i-accept mo yung show nila na ganon. At wala naman tayong magagawa. Pero ayun nga, so talagang exciting siya sa every week. Oo. Hanggang sa dumating sila sa final. So, okay na lang din. Kesa naman sa wala tayong mapanood, reklamo pa ba? Anyway, so yon. So, ganun talaga. So, sabi ko nga sa inyo kagabi, kailangan natin tanggapin ang mga pagbabago kasi 2026 na ngayon, hindi po pwede kung ano yung gusto natin, kung ano yung nakasanayan natin, ay manatili tayo doon. So, kailangan din syempre mag-level up din ang bawat eksena dahil ayun yung dapat. Kasi nga, nasa panahon na tayo ng 2026 ko. Ang dati yung pageant na pinapanood natin, ayun, matik, magkakaroon ng prelim in 3 weeks, 2 weeks na pageant, and then after noon, kokoronahan na. Ngayon, syempre, kasama na dito ang business. So, para na siyang Pinoy Big Brother. Ganon! Nakakaloka! Kulang na lang maghawakan ng kamay at pasok ka, di ba? Diyos ko Lord. Anyway, so guys, maraming salamat. Bukas na akong magla-live ng tanghali siguro after lunch kasi talagang pagoda ang lola mo. At kung magla-live naman ako ngayon ay talagang hindi rin kakayanin. So bukas na lang para mas fresh, mas bongga ang ating mga opinion na ibibigay sa inyo. Diba? So, yun! So, guys, ano guys ang masasabi mo dito sa naganap na elimination round ng Miss Universe Philippines? Ikaw ba, happy ka ba sa result? Masaya ka ba doon sa nangyayaring sistema nila? At ano guys, ang sa tingin mo? So, tingin mo, possible bang mabago ang ikot ng mundo para sa mga frontrunner? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon. So, syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow or nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.